Good afternoon po mga guys, Kuya Raymond Vlog. Welcome to my YouTube channel. Ano nga pala, ang vlog natin ngayon, ito, nagtitinda ako tanghali, katatapos lang magtanghalian. Medyo makipagkwentuhan lang muna ako. Kagabi nga pala sa mga friends ko, sa mga followers ko, kaya yung upload ko parang nagtaka kayo, parang late, di ba? Parang gabi, kasi kagabi yun eh. Nung kagabi, may kwento ko lang sa inyo, ina-upload ko, kala ko sira tong cellphone ko o kaya nagluloko tong yung hindi ko malaman, basta kahit anong gawin ko ayos yung ma-upload. Yung pala kakayang sabihin eh, pero sabihin ko na naputulan pala kami ng, ng internet. Bihira, kaya kaninang umaga inaano ko na naman ayaw. Ngayon sabi ng misis ko, aba, kababayad ko lang nung ba't wala tayong ay oo nga pala, advance nga pala yung bayad pag nagbayad ka pala ng January para sa December yon. Tapos pag nagbayad ka ng katapusan ng February para sa January yon. Ganun pala. Ang nagbayad ka ng January para katapusan pala ng December yon. So dapat magbabayad na kami nitong dahil para sa yon, kasi sa katapusan na tong nung February. Tama pala, hinala namin, naputulan nga pala kami. Di ang ginawa ko, ang dami ko tuloy lakad kanina, imbis na magbabayad lang ako ng tubig. Ang dami ko nilakad, tubig, tapos bayad ng internet. Kaya sa mga followers ko nga pala, tsaka sa mga friends ko, baka magtaka kayo, pilingerong may mga followers tsaka pilingero na vlogger kasi kahapon walang internet, kaya hindi ako makapag-upload kahapon. Tsaka ako sakaling may mga friends, mga kaibigan na nagme-message sa akin kahapon, sa mga brother ko, pasensya na kayo, hindi ko kayo masagot, o kaya baka akala nyo hindi ko kayo, ini-ignore ko lang kayo wala akong kahapon, wala akong internet. Ngayon lang ulit nagkaroon, kaya ito, nag-upload na ako. Ito na lang upload ko. Tapos yung kinukwento nga pala sa inyo kagabi, kung napanood nyo yung huling upload ko kagabi, yung tungkol sa yung nanguhuli ng isda, na sabi ko hindi ko maipaliwanag. Ang tawag doon pala, yung maraming taga, yung ginaganon-ganon, nagtataw-taw pala. Alam ng mga mangingisda ang tawag doon. Yung maliit na bangka lang, ang tawag nila doon taw-taw. Kasi hindi ko maipaliwanag kagabi dahil hindi ko nga alam, hindi rin nalimutan din ng misis ko, kaya isingit ko lang ngayon. Taw-taw pala tawag doon, yung mga nanguhuli ng. Pero alam nyo guys, ang ganda, ang dami din nilang nahuhuling isda, kahit mga, although lang, hindi sobrang dami na pero at least maliit lang naman ang puhunan, kaysa yung ang laki nga ng bangka mo, ang daming huli, ang laki din naman ng puhunan. Kaya masarap din yung gano'n, yung maliit na puhunan lang sa taw-taw, pero kahit although maliit lang din naman ang kita, pero at least nakakaalo ka araw-araw, yung parang may huli ka, yung pag lumakad sila, balik agad, mga isang araw lang, balik agad. Hindi yung kagaya ng malalaking bangka, lingguhan yun bago mo makuha yung kita mo. Sila parang mga isang araw, dalawang araw lang, uwi na, benta na yung isda, di ba? Yun, ganun ang yung inaano ko, na naghahapunan ako, na yung ulam ko yung matang baka. Sabi ko matang baka kagabi. Yun. Kaya hindi ako makapag-upload kahapon. Tapos natatawa pa ako kanina nung dami kong pinuntahan, nagbayad ako ng tubig, nagbayad ako ng internet. Pag uwi ko, meron na namang kapalpakang nangyari. Medyo nainis na naman, nabanas na naman ang misis ko. Sabi ko, parang hindi ko ata nabayaran ng internet. Kasi nung pagpunta ko ron, ang agad sa akin ng Asia Vision, yung gwardiya, sir, ano po kailangan nyo? Sabi ko, wala po kaming internet. Sige po sir, huwag na muna kayong pumasok, isulat nyo na lang dito kung ano yung concern nyo. Binigyan ako ng papel, tsaka yung pangalan po ng account nyo. Sinulat ko yung pangalan ng asawa ko, tsaka nilagay ko no internet. Dapat wala nilagay ko payment, kasi ang yung agad sa akin huwag na po kayo pumasok, sige po, ako na pong bahalang ng mga concern nyo, dadaling ko lang po sa loob kasi maraming tao Nawala tuloy sa isip ko na magbabayad nga pala ako. Nilagay ko lang doon internet. Ang nasa isip ko tuloy, i-repair lang. Tuloy ako, pagdating sa bahay, wala pa rin internet. Sabi sa asawa ko, ba't kasi nagpaano ka doon sa gwardiya, dapat pumunta ka na sa loob, magbabayad ka, hindi ka naman magrereklamo, wala tayong internet magbabayad ka. Ganun ako pagka na-interrupt yung plano ko. Meron akong planong gagawin, pag na-interrupt, parang
nakakalimutan ko kung ano talaga yung plano ko. Parang naba-blackout yung utak ko. Ewan ko, siguro sa katandaan na rin, tsaka sa simula nung maestro ako, tsaka nung bata kasi yun, laging nababagok yung ulo ko eh. Kaya siguro ganun eh. Parang yun ang naging epekto eh. Kaya pag uwi ko, wala pa rin kaming internet, sabi ng anak ko. Ano papa, inayos mo, ano, binayaran mo na? Ay hindi ako nagbayad, sinabi ko lang na wala tayong internet. Sabi ko, ba't hindi ka nagbayad? Talagang hindi tayo magkaka-internet man nun. Kaya pala pag uwi ko, wala pa rin internet kasi nga, ang ginawa ng misis ko, siya na lang lumakad. Sabi ko, ano daw yun, 2 buwan na. Eh, dahil pag ganun pala yun, pagka hindi mo nabayaran, nag-over ka lang ng kahit isang araw lang lumagpas ka, automatic na yun, babayaran mo na yung susunod na buwan. Magiging 2 buwan na yung ano mo. Eh, ang pambayad namin pang 1 buwan lang. Ayun, pinuntahan ng misis ko, kinausap. Buti naman na ano niya, nakumbinsi niya na wala kasi kaming ano eh, talagang sakto pang 1 buwan lang to. Tsaka wala naman kasing notice yung Asia-Vision na ganun pala patakaran nyo. Ayun, buti naman ako, napakiusapan naman ng misis ko. Sabing ganyan. Eh, sige po misis, pagbibigyan ko yun sa susunod po, hindi na po pwede. Pero magbabayad po kayo ng disconnection fee. Kaya nagdagdag na lang kami ng 200. Bali, ang binayaran niya, imbis na 1,050 lang, nagbayad siya ng 1,250 para sa disconnection. Tapos ikakabit ulit, 200 agad yun. Ano eh, ayaw mo na kako. Talagang ganun na ano eh. Kaysa wala tayong internet. Eh, kaya kasi ito namang internet naman na kaya kami nagpakabit doon. Hindi naman to parang luho namin kasi nung time nung nagpakabit kami ng internet noon, yung anak ko noon grade 11, yung time na pandemic, 'di ba? Ano sila yung tawag yung zoom in, yung pag-aaral nila kailangan nilang mag-aanon. Buti nga binigyan siya ng pinsan niya ng ano eh, ng laptop eh. Isipin mo, napakabait ka mo ng pinsan niya na yun, yung anak nung kuya ko na ano, na lalaki. Natutuwa nga ako sa magpipinsa na yun eh, para sila magkakapatid eh. Imbis na ibenta niya, may bumibili sa kanya ng mahal, hindi niya ibinenta. Alam niyo ang ginawa niya? Hindi, ibibigay ko to kay Ashley, kailangan ng pinsan ko to eh. Hindi niya hinangad yung pera, ang inano niya yung, kaya salamat sa'yo pamangkin, may gininto ang kampuso. Hindi niya hinangad yung pera, yung inano niya, yung kailangan doon ng pinsan niya. Kaya yun, nakapag ano, anak ko, nagkaroon siya ng laptop nung kasalukuyan. Hanggang sa mag grade 12 siya, nagamit niya. Nakapag-zoom in siya. Ha? Isang cream stick po. Cream stick? Ito, kahit umuulan, cream stick pa rin eh. Umuulan na. Takbo na. Nabatan to. Kahit umuulan, singit sa tindahan eh. Kaya ganun po, maibalik ka sa kwentuhan. Kaya nung ano po, talagang nagpakabit kami ng, kasi para sa pag-aaral po ng anak ko yun eh. Buti nung time naman na yun, medyo ano, kumikita-kita na yung panganay ko, yung teacher kong anak. Yun nga yung kaso naman ngayon, nag-asawa na. Pero okay lang, buhay niyo yun. Maraming salamat na rin sa mga bagay na tinulong niya sa amin. Hindi ko naman inaano yun, siyempre. Kailangan naman din niya siyempre magpapamilya siya. Hindi namin pwedeng pigilan yun. Kung ako nga nagpamilya, siyempre ganun talaga. Buti nung time naman na yun, medyo kaayusan niya, kumita siya yung nagpakabit ng internet namin. Kumbaga, naipagpatuloy na lang namin sa ano, yung bayad-bayad. Pero yung, ang malaki kasing bayad sa internet, yung magpapa-install ka pa lang, yung umpisa, medyo malaki. Pero yung monthly, magagawa na ng paraan yun. Kasi kaysa magpa-load ka araw-araw eh. Kasi ano na lang yun, bali 1,000 na lang monthly. Dati nga ano yun eh, nung pinakabit ng anak ko, bali ano, maabot ng 1,600 kasi meron pa siyang ano, may kasamang yung cable. Actually po kasi yun, mga guys, uy, inubo ko. Sorry po, excuse me. Ano po yun eh? Cat B po yun, cable TV. Yun po ang tawag sa ulong ko po, Cat B cable TV. Yung parang kumbaga sa ano sa Maynila, Sky Cable. Kaya ano po talaga, basically talaga, nag-umpisa yung cable na yan. Yung mga, di ba pag naka-cable ka sa Maynila, para social ka, kaysa antena ka lang. Basically nag-umpisa yan dito sa ulong ko po yung tinatawag na Cat B. Kaya Cat B yan, cable TV. Kami ang dito sa bayan namin sa Olongo po yung una-unang nagpauso ng mga ganyan, ng mga cable na yan. Tapos nagkaroon na lang sa Manila ng mga Sky Cable, mga ganyan-ganyan. Kami maski nung maliit pa lang kami, nung grade 1 pa lang ko, talagang Cat B na yung ano rito sa Olongo po. Yung TV namin sa tatatandaan ko nun sa PP Street, Cat B, para makasagap ka. Kasi dito sa Olongo po, hindi luho ang Cat B.
kundi talagang parang necessity dahil hindi ka makakapanood ng TV pag di ka nagpa-cut B. Sa Maynila parang luho lang ang cable kasi doon naman kahit antena lang makakapanood ka eh. Eh siyempre yung mga mayayaman nagke-cable pa rin, di ba? Kaya sa amin dito akala mo ano kami, mga mayaman, mga taga-Olongo po naka-cable kami, pero hindi po, talagang nangyari lang ano po, talagang kailangan mong magpakabit ng cut B dahil hindi ka makakapanood ng maayos pag wala kang cut B. Eh nung mabalik tayo sa kwentuhan, nung ano na po, di 1.6 binabayaran namin. Eh lumipat na nung ano yung anak ko ng Olongo po. Ayun, sabi namin, pwede namang ano na lang tayo, yung internet na total, pwede naman tayo manood ng mga replay na palabas sa TV, di ba? Pwede naman yun kaysa magbabayad pa tayo ng ano. Magiging ano, kasi dati 1.6 eh, di naging ano na lang, 1,050 na lang. Kaya kami, nanonood na lang kami ng YouTube sa TV, ganoon na lang sa ano, pwede mo nang panoorin. Kaya nga lang mga ano lang, mga lipas na yung mga palabas. Pero pwede na rin, ano lang naman eh. Libangan lang naman, di mo naman kailangan laging live ang pinapanood mo, di ba? Ganoon na nangyari sa amin, kaya may napapanood kami, hindi siya live. Sa mga YouTube, di ba, mga replay lang naman yun. Ganoon na nangyari. Tinatanggal namin. Kaya nagkaroon kami ng internet. Yun na nga lang inaano namin, yung buwan-buwan 1,050. Ang mabigat lang naman dyan yung sa umpisa eh, yung magpapa-install ka, papakabit ka, parang mga 5,000 ata binayaran ng anak ko noon eh, o hindi ko lang alam. Kasi may mga ano yun eh, may router pa, may ano, basta, ewan ko kung ano-anong basta yun, ano, tapos may mga pipirmahan ka pang mga kontrata, ganun. Siya yung nag-asikaso noon. Nung nandito pa siya nakatira sa akin. Tapos nung lumipat na siya ng Olongo po, iniwan niya na sa amin. Nagpakabit na lang siya ng sarili niya doon sa Olongo po. Kaya nag-aano na lang kami, nagbabayad na lang kami buwan-buwan. Yun na lang ang bali pinoproblema namin. Kaso minsan, yun na nga lang, nalilimutan pa namin dahil siyempre alam niyo naman, medyo wala naman akong trabaho, kundi ito lang, yung kitain lang ng konti sa tindahan. Nagtatabi yung misis ko pa unti-unti para may pambayad. Tsaka kasi ano eh, necessity nung nag-aaral ang anak ko eh, kailangan niya yun para siya makapag-aaral sa ano eh, yung pandemic, di ba ganun? Hindi ano yung hindi sila pumapasok araw-araw, laging ano lang, zoom in lang ang study nila. Nahihirapan nga yung anak ko nun, mas gusto niya raw yung pumapasok sila dahil mas ano daw pakinggan yung personal na tinuturuan kayo ng ano eh, ng professor niyo eh. Kaya nga nung gagraduate na siya ng accountancy, parang nagkaroon kami ng problema nun eh. Kasi ano siya, yung parang bibigyan sila ng yung tinatawag, hindi ko na malaman ang tawag doon, parang screening test ba, basta mahirap yon. Kailangan ng ano yun bago gumraduate. Eh sabi ng anak ko, eh paano kami bibigyan niya kami ng ganung ano eh, hindi naman kami nag pay face to face. Eh yung face to face nga, minsan nahihirapan ka pa yung pang ganun na zoom in lang. Kaya sabi ng anak ko noon, kaysa ganunin niya ako at alam kong babagsak ako, di masisira lang yung ano ko, dahil alam nila man nila kakayanin nila na hindi nila kakayanin yun eh. Kaya napilitan akong kung nung mga ilang buwan na lang gagraduate na yung anak ko, tinransfer ko sa Aura kasi doon walang ganun. Sisiraan nila yung career ng bata eh, sisirain nila. Isipin mo, yung anak ko nga gusto ng nilipat na lang daw ng ibang course. Back to basic ka na naman, mag-uumpisa back to zero. Mag-iiba, edi panibagong hirap na naman yun. Naiyak nga yung nanay niya nun eh, alis na lang din na raw siya mag-accountancy dahil siyempre mag-uumpisa na naman kami, di ang hirap nun, di ba? Kasi nga kaysa daw masira yung mga pinaghirapan niya. Eh nire-request naman kasi dun sa ano yun, na wag nang magganon dahil nga inabot ng pandemic. Pinagpilitan pa rin nila, kaya hindi namin alam kung ilan ang nakapasa sa kanila na kumuha ng ganon eh. Basta yung ano ko hindi, lumipat na lang ng Aura. Ayun, nakagraduate siya ng maayos, wala nang mga ganon-ganon. Eh pati nga sa Gordon, tinanggal din yung ganun, yung tinatawag, basta may tawag sila sa ganun, yung parang examination yun pagka-graduate na kayo na, basta hindi ko alam kung ano tawag doon, alam ng mga nag-aaral yun. Eh syempre, ano lang sila, zoom lang tapos bibigyan mo ng ganung alam ng anak ko na hindi niya kakayanin, na masasayang ang pinaghirapan niya. Kaya sabi niya kaysa raw magkaganon, lilipat na lang, mag-iiba na lang siya ng course. Eh sabi namin, wag na anak, di back to tsaka sayang ang panahon, magbabalikan na naman sa first year. Kaya kami pinag-anuhan na lang namin, kahit na pinagtulungan na lang namin ng ate niya, nung kuya niya, na yung kuya niya noon, buti nung time na yun may trabaho na yung kuya niya, sumusuporta.
Yun, kaya nagbayad na lang kami ng tuition niya sa Aura. Kasi dito sa Kuleho, libre sana siya ron. Libre nga, tapos ano ka naman, back to zero ka naman. Anong sense ng libre nun, di ba? Dahil, kaya nga yung mga bata na college nun, nadidepress. Inaabot pa nga ng mga ibang bata nun, di ba, yung magpakamatay dahil sa mga ganong suliranin. Kaya ang ginawa namin, para hindi ma-depress ang anak ko, pinagtiyagaan na namin ng mga ilang buwan na nagbayad na lang kami. Buwan ba o taon, nagbayad na lang kami sa Aura ng tuition fee. Hindi libre, magtutuition ka. Siguro doon sana libre din, kaya lang mag-enroll kami, nahuli na kami, tapos na yung enrollan nila eh. Sayang doon, libre din sana. Kaya pinagtiyagaan na lang namin, ginastosan namin, makagraduate lang siya. Ayun, awa ng Panginoon, nakagraduate, pero hanggang ngayon hindi pa namin na basta meron pa kaming kulang na hindi pa nababayaran sa Aura eh. Tsaka hindi pa rin siya nakakapag-board kasi nga bahala na ang Panginoon kung ano man ang mangyari. Although talagang ako, hinahangad ko at pinapangarap ko na makapag-board yung bunso ko para hindi maano yung pinag-aralan niya. Pero wala, kahit naman gano'n lang inaano ko. Diyos na lang ang bahala eh. Talagang walang kaya, hindi namin kaya eh. Kaya ang naging trabaho niya ngayon, pinasok siya ng kuya niya dun sa niya ng call center sa Barreto. Yun ang naging trabaho niya ngayon. Ay awa naman ng Panginoon, maganda naman ang nagiging record niya ron. Ayos naman yung performance niya. Ang bilis niya tinaasan ng sweldo naman, okay lang. Yun, nakakatulong na sa amin. Kagaya ngayon, medyo tumutulong-tulong siya. Siya yung nung time na, basta yung mga time na gipit-gipit mga kailangan. Pero yung kuya niya naman bago mag-asawa, ang tagal din tumulong sa amin noon. Yung kuya niya na nagpasok sa kanya sa call center. Kaya lang siyempre bali parang nagsama sila doon sa kasi daw sila magwo-work from home. Parang kumuha sila ng upahan doon sa Kabalan. Pero parang basically parang ang tawag na rin doon, parang nag-asawa na rin yun, di ba? Dahil magsasama na sila sa isang bubong ng babae na parang magtutulong ba sila work from home, tutulong sila sa upa, ganoon na nangyari. Eh siyempre parang ina-assume ko na rin na parang pag-aasawa na rin halos yun na yun, di ba? Kaya ngayon siya ang tumutulong lang sa amin, yung bunso ko. Kaya lang nanghihinayang ako sa course niya eh. Pero ayos na rin. Salamat pa rin sa Panginoon, salamat pa rin sa Diyos, nakaraos kami. Ganun talaga eh. Kung ano yung kahinat na ng buhay natin o ano man, ipabahala na lang natin sa Panginoon pagka talagang hindi na natin kaya. Wala na, hindi ko siya kayang pag-board din eh. Wala akong kakayahan na eh. Tapos may stroke pa ako, di ba? Sunod-sunod ang eh. Pero bago ko ma-stroke, pinupurso ko talaga, pinupursigi ko sana talaga na ganun nga, yung kahit lumapit kami kung para lang makapag nag-apply nga kami doon sa dati sa kaso wala palang walang ng course niya, yung accountancy, walang ganun. Hindi sa iba, parang meron diyan, di ba, review center, wala sa course niya. Kaya sabi ko siya, huwag na tayo magpilit kung talagang walang tanggapin natin. May trabaho naman ng anak mo eh. Nasa call center naman siya, tsaka masaya naman na siya dyan eh. Kaya na lang natin, yung mga ibon nga, walang trabaho, nabubuhay eh. Yan, tapos pa na accountancy yan. Mahalaga, nakagraduate siya ng accountancy. Kung yan ang hindi natin napag-board, magagawa natin? Panginoon naman lahat na nagpapahintulot na mangyari sa buhay natin eh. Kahit matapos mo pa yung pinakamamahaling course sa buong mundo, makagraduate ka na tapos makapag-review ka pa ng ilang review. Kung hindi naman papahintulot ng Diyos na magkaroon ka ng magandang trabaho o malaking sweldo, wala din namang mangyayari sa'yo eh. Baka nga halimbawa ngayon, nakuha mo yung gusto mo, nakuha mo yung malaking sweldo, tapos bukas kunin ng Diyos ang buhay mo, wala kang magagawa eh. Ganun lang ang ibig ko sabihin. Pagka talagang di na natin kaya, huwag tayong mag-self-pity o ganito na nangyari sa buhay ko, hindi ko na paaralan, hindi ko na pa-reviewan ako. Kumbaga pabahala mo na sa Panginoon kung ano man ang mangyari. Bahala na ang Panginoon, ganun lang yung sinasabi ko lagi sa sarili ko. Talagang ganun eh. Wala. Although meron ka sanang gustong mangyari, kaya lang hindi nangyari, di pabahala mo lang sa Panginoon. Ganun eh. Hindi nangyari eh. Di tanggapin, di ba? Di guys, di ba mga guys? Parang nung ang Panginoong Jesucristo, di ba sabi niya noon na gusto niya Panginoon, gusto sana ilagwas mo sa akin ng saro na ito, yung na siya, yung ipapako na siya.
Pero kung ano po yung gusto mo, masunod po ang kalooban mo. Ibig sabihin, ayaw niya rin sanang mangyari sa kanya yun na yung, kasi masakit yun eh, papatay ka, ipapako ka, alam ng Panginoong Jesucristo yun eh. Hanggat maaari ilagpas mo sa akin po itong saro na ito, sabi niya sa Ama. Pero kung ano po yung gusto mo at kalooban mo, yun po ang masunod. Ganun ang tinurong panalangin, ang tinurong ugali sa atin ng Panginoong Jesucristo. Although mayroon tayong mga gusto sa buhay, pero ang lagi pa rin natin sasabihin bandang huli, kung ano po ang kalooban mo, yun po masunod. Kahit yung may gusto kami. Ako kagaya ng gustong-gusto kong makaan yung anak ko wala hindi pinahintulot na kayanin ko hindi niloob Tanggapin natin, pasalamat pa rin tayo kung ano yung naging hinat na ng buhay natin. Salamat pa rin sa Diyos, ganun lang yun. Masunod ang kalooban mo, Ama. Ganun ang sasabihin po natin. Kaya nagkaroon kami ng wifi sa bahay na kumbaga napag-usapan lang natin. Ganun. Yun. Ngayon meron na dahil nabayaran ko na, bumalik na, kaya nakapag-upload na ako ulit. O sige mga guys, hanggang dito na lang. Gaya po ng dati, Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy. Always trust God. Maraming salamat sa Diyos. That's all for now. Mga guys, that's all for now. Kuya Raymond Vlog, signing off.